Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anakan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po muli mga ka-agri. Ito ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Siyempre, bago po ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Lord, salamat sa panibagong araw. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay at ingatan po ninyo kami sa lahat ng oras, ilayo sa kapahamakan at mga karamdaman maging mga tukso. Gabayan po ninyo ang aming mga isipan at puso upang sa lahat ng aming gawin ay ito ay naayon sa inyong kalooban. Samahan po ninyo kami sa bawat hakbang at balutin ng inyong banal na proteksyon. Sa inyo, Lord, ang papuri at pasasalamat kasama na rin para po sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito na Maunlad na Pilipino sa ngalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, alamin ang iyong halaga, hindi ka dapat maliitin. Magandang umaga po, ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, 12 sa buwan ng Abril, taong 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 15 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun, kamusta po kayo? Sa mga kaka-tune in pa lang ay accessible tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Gayon din po sa Facebook. Pwede niyo pong hanapin ng 702 DCAS FEBC Radio TV and FEBC Philippines Facebook pages. Ayun, makikita niyo naman po kung saan po ang ating program, naka-live or parang naka-stream. At syempre po sa mga nakikinig sa radyo sa Talabihitang 702 po tayo sa AM band. And from the past surveys, mini surveys, mukhang malinaw naman ho. No? So thank you so much po sa mga nagbibigay ng feedback kung kamusta po yung kanilang listening experience sa ating program and all the programs of FEBC Philippines or DZAS. And magandang umaga po sa lahat ng mga nag-iwan ng kanilang mensahe sa ating program. Kasama na nga po dyan si Ma'am Helen Arellano. Good morning sa lahat ng Kamaunlad na Pilipino. Ingat po tayo lahat at napakainit na po. Ay, tama po kayo dyan, Ma'am. Nako. At ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na. Ingat po sa init ng panahon. Sumilong na po pag sobrang init na. Yan, God bless sa lahat. Tama po kayo dyan, Ma'am. Ingat po tayong lahat. Ingatan po natin mga sarili. Yan yung hindi ko makakalimutang technique na lagi kong ginagawa every time bago maligo, lalo na sa panahon na to, no? Or anytime, kahit anong panahon ho, actually, umaga, gabi, sa mga may trip po dito na gabi na nag-refreshen up, kumbaga, inuunang basain yung paa. Hindi na po yun bago. Pero parang ito kung nagiging habit natin, natutulungan po yung ating mga ugat-ugat na ma-prepare yung ating kumbaga sa sa electricity, yung surge, parang surge di ba nga po may mga ganun-ganun din tayo sa katawan natin, mga
enerhiya sa loob ng ating katawan na syempre tayo po naapektuhan ng sa siyensya, kumbaga yung mga hot and cold, yan. So ingatan po natin ang mga sarili natin laban sa mga ganitong klaseng preventable, hopefully, na mga gawain. I'm sure kung meron po kayong ibang technique, pwede nyo i-share sa comment section natin. Paano kayo nakaiwas sa lubhang mainit na panahon, sa lubhang epekto ng mainit na panahon. So, pwede nyo po yung i-share kung meron kayong mga parang hacks. Kahit yung mga yung mga usual na. Ayan, para ma-refresh lang sa memory at ma-check natin. Ginagawa din namin yan. Alright, so sa mga nag-iwan pa po ng comment sa ating program, first time ko lang po nakapakinig ng Maunlad na Pilipino. God bless po mula ito kay Ma'am Herminia Jeronimo Vasquez. At dyan, welcome! Napaka masigabo po ng pag-welcome. So, welcome po sa inyo, ma'am, and we hope that kasama pa rin po namin kayo sa mga succeeding episodes like this one. And, good morning po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Good Saturday morning po, Ma'am Ella, at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Belated happy graduation ng aking apo. Noon pong April 4, yon kay Jacob Ephraim R. Siscar sa Batangas. Belated happy birthday din po kay Pastor Boji noong April 4. Yan, salamat po kumbaga sa PM Radio ko nakikinig mula umaga hanggang gabi. God bless sa inyong ministry. At God is good all the time. Mula po ito kay Sir Ronald Young. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. At good morning po. Sana matulungan kaming magtanim ng palay. Lalo na yun sa pataba, pinhi ng palay. Sana po. Ayun. I think meron tayong comment from Ma'am Reyes Huena. Thank you, Ma'am, for taking the time to leave us a comment. Hindi ko nababasahin the rest of your comment because i-refer namin kayo doon sa concern ninyo, which is yung dito sa ating mga palayan pataba. Kindly keep in touch with us po sa aming mga official channels. Like sa aming tanggapan, pwede nyo po yung ipadala, extend ng inyong request sa afid@mail.da.gov.ph para ma-refer po kayo sa mga proper na mga tanggapan within the DA family. Kasi kung hindi po na kumbaga aware or hindi tayo acquainted masyado, pinapakilala po natin. Marami pong mga tanggapan sa loob ng DA na nag-aasikaso po ng mga ganitong klaseng specific na concerns. So, para mailapit po kayo doon, matulungan kayo malapit doon, hindi na kayo lipat-lipat pa ng channel, ay pwede pong magpadala kayo ng formal na liham. Kahit lang ho, email nyo lang ho talaga yung inyong concern para mas madali pong matanggap ng concerned office. So, thank you so much po for taking the time to leave us a comment here on our program. Wala po kaming palay, by the way, sa mga recent episodes, but we're not limited naman dyan, syempre. We all know that agriculture has a lot of topics to offer. So, thank you so much po once again for leaving us this comment. Para po kay Ma'am Tess Roque, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagbati rin kay Ma'am Liwayway at Yensa. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella. Kay Sir Epifanio Salvador, good morning, listening on PM Radio and sharing via FB. From Sir Jonathan tayo, good morning po, Ma'am. God bless to your program. Maraming salamat po. Magandang umaga rin po kina Ma'am Josephine Reyes Uson, Maria Teresa Pili Ganaga, Lucila Angki. Tama ba to? New Zealand po kayo dyan, Ma'am? Listening from New Zealand? Wow, sa FB. Good morning din po kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning po, Miss Ella. God bless po. Ganyan din po kay na Ma'am Nora Cancela and Ma'am Lizelle Pahimalan. Magandang umaga po sa inyo. And for this morning, ito po yung isa sa mga most interesting for me personally kasi para ang dami pong mga business venture na pwede nating pasukin dito sa industriya ng bubuyog, sa pagbubuyog.
o yung atin pong beekeeping. So, para po bigyan tayo ng inspiration, para mag-spark ng ideas natin patungkol po sa naturang subject, ito po ay makasama po natin for this episode si Ma'am Michelle T. Bono. Siya po ang director para po sa Kabsu Bright program at sila po ay syempre matatagpuan sa Indang, Cavite. So shoutout po sa lahat ng mga taga-Indang. Yan, halos kapitbahay. Hindi pala kapitbahay. Malayo, malalaki po, malalawak po ang mga sakop po sa Cavite. So ayun po, shoutout po sa inyo. Malapit-lapit siguro sa Dasmariñas, Cavite. At yan nga po yung ating katuwang na segment na hatid with DA Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air later on para po sa bee products and byproducts. And syempre, bukod po dyan, listan nyo po kasi baka sabihin nyo, ito yung inaantay ko topic. Salamat naman na feature na po ni na Mauna the Pilipino. Tunghayan din po, bukod po doon, yung Regions on the Go, kasama po natin dito ang mga farmcasters natin. Ganyan din ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Because we want to make sure na pag-uwi po ninyo, pag-uwi, parang event dito sa MNP, pagka-lipat po natin sa iba nating gawain after ng MNP, ay meron tayong bagong kaalamang makukuha. So, ito po yung ating Agri-Trivia segment na batid ba ninyo? Syempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Matagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division o DA-AMAD ang isang aktibidad na may temang retooling and reorientation on the implementation of the Bantay Presyo Monitoring System and Trading Post Commodity Value Watch kamakailan sa DA CVRC San Felipe, Ilagan City, Isabela. Layunin ng gawain ito na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok kabilang ang mga city at municipal agriculturists at market administrators mula sa Cagayan at Isabela sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at kaalaman sa mga pangunahing tauhan. Inaasahang makakatulong ito sa mas matatag na pamilihang agrikultural, maprotektahan ang mga mamimili laban sa manipulasyon ng presyo at makontrol ang dami ng mga kalakal. Sa kabuuan, binigyan ng aktibidad ang mga kalahok ng mahahalagang kasanayan para sa mas epektibong pagmamanman ng pamilihang agrikultural na nag-aambag sa isang mas malinaw at matatag na pamilihan para sa parehong mga producer at mamimili. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Jackie Lutumaliwan, nag-uulat. Paula Ausay mula sa DA Mimaropa. 62 mga magsasaka nagsipagtapos sa Farmers Field School on Yellow Corn Production sa Occidental Mindoro. Matapos ang matagumpay na Yellow Corn Derby Harvest Festival, 62 magsasaka ang ginawaran sa pagtatapos ng Farmers Field School on Yellow Corn Production sa mga bayan ng Santa Cruz at Sablayan Occidental Mindoro. Nagtapos ang 21 magsasaka mula sa Barangay Pinagturilan, Santa Cruz at 41 magsasaka naman mula sa Sitio Balok-Balok sa Sablayan. Matapos na 16 na linggong pagsasanay sa produksyon ng mais sa pinangunahan ng corn program ng Department of Agriculture, Mimaropa. Ginanap ang pagtatapos ng ika-18 at ika-19 ng Marso alinsunod sa direktiba ng DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas. Pinangunahan ng paggawa ng parangal ni National Corn Program Director Milo de los Reyes habang naging panauhing pandangal sina dating DA Mimaropa Regional Executive Director at kasulukuyang National Corn and Cassava Program Coordinator Engineer Maria Cristina Inting. Layunin ng programang ito na maipakita sa mga magsasaka ang epekto ng tamang distansya sa pagtatanim ng binhi at mais at ang wastong paraan ng pagdalagay ng abono upang mas mapataas ang ani. Bukod dito, ang FFS graduation ay nagsilbing pagkilala at sa pagsisikap ng mga magsasaka nag-aaral ng makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais sa probinsya. Ayon sa isang magsasaka nagtapos sa Sitio Balok-Balok, malaki ang naitulong ng FFS sa kanila dahil natutunan nila ang mga bago at mas angkop na teknolohiya sa pagtatanim ng mais. Nakita rin nila ang positibong epekto nito dahil mas mataas ang kalidad ng kanilang ani kumpara noong hindi pa sila sumasailalim sa FFS. Ang Farmers Field School ay isang proyekto ng Department of Agriculture na naglalayong ilapit sa mga magsasaka ang makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais, pati na rin ang tamang pagtatala ng kita at gastos o record keeping upang matukoy kung kumikita sila mula sa kanilang pananim.
Mula sa DME Maropa, Paula Jose nag-uulat. Formal nang sinimulan ngayong araw ang pagpapatupad ng Sustainable Agriculture Livelihood, Department of Agriculture at Department of Labor and Employment tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers Convergence Project Program. Pinangunahan ng DA Bicol Research Division ang sabayang oryentasyon na ginanap sa lahat ng research outreach stations ng DA sa buong rehiyon. Sa Camarines Sur, isinagawa ang aktibidad sa loob ng DA compound sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ito ay dinaluhan ng 45 benepisyaryo ng proyekto na sasailalim sa 70 araw na skills training cum employment sa DA Bicol Research Division at Central Bicol Experiment Station o CBES. Ayon kay DA Bicol Research Division Dr. Maria Cristina Campita, malaki umano ang magiging kontribusyon ng pinagsanib na programa ng DA at ng DOLE sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad sa mga komunidad sa rehiyon. This is a breakthrough for us and hopefully sa DOLE din po na magkaroon ng strong partnership between the two agency na kung saan yung aming pong puwersa, pera ni DOLE, technology ng DA, pagsasamahin namin para po mas makatulong sa inyo. Siyempre, hihingin ko rin po yung inyong commitment. Di ba? Kapag ang DOLE at DA nagbigay ng biyaya na kayo ang magbe-benefit, walang bayad, kayo pa ang kikita, ang kapalit po niyan ay ang inyong commitment. Yung araw-araw na pag-report. Nagpasalamat din si Dr. Campita sa suporta ng DOLE Bicol sa proyekto na naglalayong palawakin at palakasin ang suporta sa mga komunidad sa Bicol sa tulong ng pagbibigay ng kabuhayan, trabaho at skills training. Samantala, nagpaabot din ng kanilang mensahe sina DOLE Camarines Sur 3rd District Tupad Focal Person Delia Calleja at DA Bicol Administrative and Finance Division Chief Imelda Acompañado. Maliban sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa DA Research at CBES, sasailalim din ang mga benepisyaro ng tupad sa iba't ibang skills training tulad ng plant propagation at nursery management, mushroom production, tissue culture production, food processing at value adding sa loob ng 6 na oras bawat araw sa loob ng 70 araw. Ayon kay DA Bicol Science Research Specialist 2 at DA Tupad Focal Person Leo Enrico Beltran, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng sahod na 395 pesos bawat araw. Matatandaan na noong nakaraang Pebrero ay pinirmahan ng DA at ng DOLE Bicol ang Memorandum of Agreement para sa Sustainable Agriculture Livelihood, DA DOLE Tupad Convergence Project. Ito ay may 150 kabuuang bilang na benepisyaryo sa buong Bicol. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagkamit ng layunin ng ahensya na masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa mga rural na komunidad sa Bicol. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA RFO 8. Formal nang naikasa na maging magkatuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 at tanggapan ng Police Regional Office 8 sa implementasyon ng kadiwa ng Pangulo matapos malagdaan ang isang Memorandum of Understanding. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Director Andrew Rodolfo T. Orais ng DARFO 8 na ang inisyatibong ito ay isang pagkakataon na mapagtibay ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang maging tulay sa mga magsasaka at konsumidor. Nagpaabot naman ng suporta si PB General J. Kumigad ng PRO 8 Regional Director na ang aktibidad na ito ay hindi lamang makapagbibigay ng abot-kayang produkto sa mga pulis, kundi mapalakas din ang mga magsasaka at maliliit na negosyante. Pagkatapos ng ceremonial Memorandum of Understanding signing, ay nagkaroon ng ribbon cutting sa pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo sa kampo. Muli, ito po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng ating Agri On Air, by the way mga ka-Agri, ang Agri On Air po ay ang ating Agri segment. Hatid po natin katuwang ang Agricultural Training Institute. At para po sa episode na ito,
mapapag-usapan natin ang tungkol sa mga bee products and byproducts. At dahil dyan, makakasama po natin ang director po ng CAVSU or Cavite State University Bright Program mula po sa Indang, Cavite. Walang iba kundi si Director Michelle T. Bono. Welcome po sa Maunlad na Pilipino Agri On Air segment. Kamusta po kayo, ma'am? Good morning. Good morning. Okay na okay po kami dito sa Cavite State University. Ayan. And of course, greetings po sa lahat ng mga mag-aaral and guro, lahat po ng kawani ng ating CAVSU. And dahil po sa ating topic for today, ma'am, pwede ba kwentuhan natin yung mga tagapakinig natin, no? Hindi namin usual na nako-cover yung mga bubuyog. Pero ito po, sige. Paano po ba nag-start na maging involved sa bee products and byproducts po yung ating, ito pong ating ginagawa? Okay, so ang Cavite State University po dati ay Cavite State University Bee Program. Ngayon po siya ay naging center na at ang tawag sa kanya ay Bee Research, Innovation, Trade and Extension Center. So kami po ay nagtitrain sa beekeeping and from that, kailangan matulungan natin itong ating mga beekeeper kung paano yung mga produkto nila ay mas mapagpapakitaan pa nila sa beekeeping. So yun, doon tayo nag-start actually. Sa programa, we wanted na makakatulong din sa pamumuhay nila as source of their livelihood. So yun po. Ay, so syempre ang naging natin dito, primary na katuwang ay yung mga bee, po natin, farmers. So Yes sa po. atin pong datos, ma'am, nung nagsa-start tayo with this program, ang ating Bright, nasaan po kaya yung yung parang number siguro sa Indang? Starting with Indang po siguro? Sa Indang ay medyo kaunti ang into beekeeping. Okay? So until eventually, lalo na po ang paglulukot. So kung familiar po kayo, ang paglulukot ay stingless bees ang pinag-aaralan. So hindi nila nakikita na marami palang products na pwedeng pagkakitaan aside sa lagi nating kilala na honey, na pollen, mga etc. So marami pa palang pwedeng pagkakitaan. So ang number namin, we started siguro with few adapters, ang tawag natin. We have mga 20. Tapos hanggang dumami ng dumami. Ngayon we have 100 plus adapters aside from Cavite, iba't ibang areas in Calabarzon and even in Manila or NCR. Katuwa naman po, no, nakita natin agad yung value. Kasi sabi natin, unti lang eh. Bakit kaya dito tayo nag-focus? So nakakatuwang maisip na binigyan natin ito ng pansin. At dahil po dyan, ma'am, yung mga natutunan po nating mga technology with regards po sa ating bee products and byproducts, saan po natin yan nakuha? Tsaka saan po natin yan na-apply? Meron din po ba tayong sariling bee farm? Yes po. So ito pong mga natutunan natin, ng mga produkto, natutunan natin una ang paggawa ng products based din sa training namin nung nag-start kami sa beekeeping. And then from there, pinag-aralan din, lalo na kami nasa school, we wanted na yung product na ipoproduce nila ay research-based din. Okay, so dapat lahat ng poproduce nila ay meron tayong naka-validate na scientifically ay nagawa siya. So aside from that, meron tayong bee farm dito sa Cavite State University where you can harvest yung ating mga produkto. So from there, kailangan gamitin natin, ano pa bang gagawin natin bukod sa honey na kinakain, hinahalo sa mga kape, sa tsaa. So ano pa ang pwede nating magawa sa kanila? So yun po. So dito mismo, no, with the students and with the bee farmers natin, itong beekeeping natin ay nakakatuwa na parang napaka-active po. And with the common products, ma'am, na alam natin, parang nabanggit niya na a while back, pero pwede po ba natin i-enumerate yung mga products na, uy, ano pala to, related siya sa ating mga bubuyog? Okay, so ito, mga produkto na makukuha natin. Actually, una, ang bubuyog ay iba't ibang klase. Okay, so ibig sabihin, pwede ding iba-ibang klase ang makuha natin sa kanila. So dito sa ating mga species, meron tayong honey, may pollen, may propolis, meron din tayong beeswax. Very familiar kayo sa beeswax kasi ito yung ginagamit sa ibang produkto. Royal jelly, kinakain din natin, at even ang bee venom. So yung sting or tibo ay nagagamit din as product. So ito nga lang ay kailangan ng mas high-tech na paggagawa kung paano natin mas mapapakinabangan yung bee venom. So yun po. So yun ating mga products from beekeeping or mga bees. Okay, magbabalik po ang ating usapan tungkol sa bee products and byproducts. Maya-maya lamang makalipas ang ilang sandali.
Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Anak, ang kitang aso! Aray! Uy, tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome back sa ating MNP para po sa ating discussion na umiikot sa ating B-products and byproducts at kasama pa rin po natin si Ma'am Michelle T. Bono, ang director ng CAVSU Bright Program. Yan, and dito po sa ating, nabanggit po natin yung mga byproducts din. Ano po. Ma'am, yung processing po nito, ma'am, ano ba yung mga usual na materyales, mga equipment, paano po from the little tiny bubuyog, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng produkto and at the mass production scale. I mean, di ba, hindi lang naman isang bubuyog, isang ano lang po siya, di ba, product. So, paano po kaya yung nangyayari? Okay, so sa paggagawa, depende sa products. Kasi sa dami nga, bigyan ko kayo ng sample. Marami tayong products like lip balm, soap, lahat ng gusto nating lagyan ng antimicrobial, for example, ay pwedeng lagyan nyo ng propolis extract kasi siya yung merong antimicrobial activity. So same thing with your honey, etc. So soap pa lang, maraming variants ang pwede nyong gawin. So pwedeng soap with honey, soap with propolis, soap with honey and propolis, blah blah blah, etc. So ang dami ng lineup ng products. And then after which, meron pa kayong pollen na pwede nyong gamitan. So ano yung mga materyales? Depende. Kung ang inyong gagawin ay on soap making, medyo mas malawak, mas malaki, pero ang bentahan din ay
mas maganda kasi alam nyo naman tayo ay napakahilig sa pag sinabi mo, ay nakaka-moisturize, nakakaputi, nakakaganito, ay organic yung soap, mas madali siyang maibenta. Pero we can have also yung mga simple products, example yung lip balm. Napakadali lang niyang gawin kasi kailangan nyo lang ng double boiler. Ang double boiler ay simpleng kasirola na may mainit na tubig at another kasirola at tutunawin yung beeswax, lalagyan ng honey, so you already have your product. So depende sa mga produkto na gusto nyong i-venture, pwede siyang both food at saka non-food. Kasi ang honey, pwede ding lagyan nyo ng mga infusion. Sample yung honey, lalagyan nyo ng garlic, ng ganito, so on and so forth. So punta kayo sa mga food. So kaya from there, ang dami natin pwedeng pagkakitaan on beekeeping. Ayun na nga. At mga ka-agri, nandito na tayo sa usapin ng negosyo. Dahil ang ating mga produkto mula sa ating mga bubuyog ay sabi nga po ni Director Michelle ay pwede nating ihatiin sa non-food and food na mga products. Kasi alam nga naman paghaluin po natin yung mga sabon-sabon, at saka yung mga inaano natin, kinakain natin, And of course, sa usaping negosyo, ma'am, syempre sabi natin, base tayo sa research and all that, sa pag-uumpisa natin, sa pag-encourage natin ng mga, not just sa agriculture, but anyone na pwede siguro or gustong mag-start ng business, meron na ba tayong parang study po sa business neto, yung parang puhunan, magkano yung dapat nga ilaan? Nabanggit na natin, may kaserola lang po tayong dapat ihanda, ilaan. Pero in terms sa pera or kapital, meron na po ba tayong information about that? Information sigurong talagang economic na economics, wala pa. Pero yung simpleng, example, lip balm ang papasukin mo, you can have siguro mga 5,000, pwede na tayo mag-start or mas mababa pa, marami na kayong mapoproduce. At ang isang lip balm, pag sinabi nyo galing sa beeswax, for example, ay mura lamang kasi pwede nyo i-presyohan ng mas mahal kasi nga siya ay alam nyo na organic kumbaga. So, simpleng ganun lang, you have your canister, yung lalagyan ninyo, you have your colorant kung kailangan. Usually, mas kailangan natin na natural lang yung natin. Ang medyo mas mahal ay ang produkto mismo ng bubuyog. Kasi ang beeswax pwedeng mag-cost ng 700 per kilo. So, depende. Ang dami-dami nyo nang magagawa sa 1 kilong beeswax. So, siguro may turnover na kayo kaagad. Kung lip balm ang gagawin nyo ay madali kayo makaka-produce. So, yan naman ang aming na-experience dito sa sector. So, more on marketing din. Kasi remember, ang pag-label nyo ay mahalaga. How you market it, pwede ding maging mataas yung value. Maski ako, na-interest ako, ma'am, dahil nabanggit nyo kanina may beeswax. Ito'y sangkap para dun sa paggagawa natin ng mga maaaring sangkap sa paggawa ng kandila. At dahil dyan, ma'am, dito po sa ating mga nababanggit, maski ako na nga, na-interest what more yung mga nakikinig po natin. So with that, ma'am, paano po natin na ituturo yon sa mga interested, yung ganitong klaseng mga pwedeng pagsisimula? Siyempre, sa negosyo siguro, or not just sa negosyo, pero sa mga, lang din, kumbaga, interested sa agriculture, specifically sa atin pong beekeeping. Okay. So, ito po ay training. So, ang Cavite State University Bright Center ay merong training siya every year on product development. Same is with ATI, Calabarzon. So, ayan, meron din kaming recently, nag-training kami on honey to money dito sa ating product development. So, which is very good at maraming naging interesado. So, lagi lang, ako personally, ma'am ha, lagi lang ang aking bilin when we do yung mga product development, in as much as we wanted to produce maraming produkto at kumita, huwag natin pababayaan yung basic natin, which is beekeeping. So, siya kasi yung bibigay sa atin ng mga produkto. So, meron tayong propolis, may mga pollen, etc. Wala tayong mga ganun kung wala yung ating mga bubuyog. Kasi minsan, masyado na tayong nagiging dun sa pagkakakitaan natin. So, yun, sa beekeeping pa rin tayo. And then, trainings pa rin na tayo ng training sa product development na kagaya nito. Yes, ayan, at syempre, ayan, pahalagahan natin yung nagbibigay ng mga raw materials nito, which is yung ating mga bubuyog. And syempre, aside from that, alam din natin sa mga mag-aaral na nakikinig siguro at this time, mahalaga siya sa environment. Hindi lang siya yung parang, uy, pagkakitaan natin yung mga bubuyog. At dito nga, Director Michelle, sa nabanggit po natin na partnership natin with ATI Calabarzon, ano-ano po, aside from the training, siguro yung mga ongoing nating mga activities with them?
ano pa ang ating mga wino-work na activities. So one also, pumapasyal tayo sa farm. So farm visit natin together with our trainees also para mas makita nila, ay ito nga pala talaga, pwede na may pagkakitaan, pwede ang mga beekeeping, feasible siya at mas lalo pa nating na ipopromote. Aside from yung ating product development, meron din tayong edible landscaping with beekeeping. So alam naman natin ang edible landscaping ay pwede din nating pagkakitaan. So yung mga ganitong parte ay nakikikoordinate tayo, nakikikollab tayo with ATI Calabarzon at napakalayo ng reach nila kaya masyadong paborable ito para sa ating lahat kasi buong Calabarzon ay natutulungan ng ating ATI. Ayan, pagbati po sa lahat ng bumubuo ng ating ATI Regional Training Center sa Calabarzon at dahil dyan, ano po ba yung mga, kumbaga, contact details natin, ma'am? Dito sa, natin, mga interested. Kasi base po sa mga napapagkwentuhan na natin so far, mainly po yung mga students po natin, ma'am, yung nakikinabang sa mga trainees nito. Tama po ba? But is it also welcome po sa mga non-students? Yes po. Actually, ang marami din ay farmers sa amin. Kasi ang beekeeping ay lagi nating pinapartner sa pollination ng ating crops, especially for vegetables. So, ang mga adapters natin usually ay mga farmers, ang students natin, ang tagagawa naman ng ating mga researches. Kasi ganito ang nangyayari. So sabi ko nga kanina, balikan natin. So meron na tayong 100 plus na mga farmers or beekeepers. So from there, maraming mga stakeholders. So pag nagkakaroon sila ng mga questions or queries, binabato naman natin yung mga research parts sa ating mga estudyante. Pag-aralan kaya natin to. Pag nakuha na namin yung result, babatuli natin sa komunidad. So that is how we help them. Together also with some students who is very interested in beekeeping and product making. So another is on marketing. Diba ang galing ng mga batang mag-vlog o kaya magawa ng mga materials. So sila din po ang ating pwedeng mga gamitin. So for information, so we have the Cavite State University Bee Research Innovation Trade and Extension Center. So we have a Cavite State University Bright Center as our FB page. So pwede po nyo dong makita yung mga activities, ano pa yung mga announcement, so on and so forth. Sabi ng iba po nating nakikinig, ma'am, okay, meron kayong FB, tapos sabi nyo, pwede kaming matuto through the trainings. Pero ayoko na ang pag-anahan yan. Gusto ko nang bumili ng product. Nagbibenta rin po ba through the Facebook ng ating mga produkto? Ayun. Yes po, pwede. So example, gusto mo pwede nating ipa-ship, diba? Pero meron din mga produkto ang ating Bright Center. Ito pa bang isang mas maganda? Kasi ang ating product sa Bright Center ay hindi lang gawang Cavite State, kundi gawa na ito ng mga adapters natin. So hindi lang yung CBS yung natutulungan natin, kundi yung tinulungan natin na mag-beekeeping, gumawa ng produkto ay naibibenta rin natin through the Bright Center. So ang nangyayari, ang ating adapters or beekeepers ay dire-diretso ang ating tulong sa kanila. Ayan. At it's a cycle, it's a working business model, model po, if so to speak. Meron po ba kayong nais iwang mensahe, Director Michelle, sa lahat po ng ating mga listeners? At syempre, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan po sa Calabarzon. Ayan, so para po sa ating lahat na magiging interesado or sana maging interesado sa beekeeping, kasi bukod sa business part, ay lagi po nating tatandaan ng beekeeping ay katuwang natin sa polinasyon ng ating mga crops, ng ating mga vegetable for biodiversity conservation. So tayo po, together with all yung mga agencies, lalo na po ang ating government ngayon ay very supported sa agriculture. So tayo po mag-beekeeping at alagaan ang ating mga bees. And with that, let us all be responsible beekeepers and farmers as well. So yun. Maraming salamat po na kasama natin mga ka-agri and director po ng ating CAVSU Bright program sa Indang Cavite po sila nakabase para po sa ating talakayan na umikot po sa ating mga bubuyog, mga bee products and byproducts. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much. Salamat po. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV.
Agapay ng Sambayanan. At mula po sa mga bubuyog, narito naman po ang Unlad Komunidad or UK katuwang ang Philippine Rural Development Project. Makasama po natin si Ma'am Myrel Joy Bihasa ng RPCO 4A. Dito sa Unlad Komunidad, ating pakinggan ang mga kaganapan sa proyektong Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture at ng World Bank dito sa Calabarzon Region. Noong 13 ng Marso, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proyektong Grains Terminal and Trading Project ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative. Pinondohan ng proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project sa halagang 278 million pesos. Ang nasabing proyekto ay may kakayanang mag-imbak ng 12,000 metric tons ng yellow corn grains na gagamitin sa pagkain sa mga baboy at manok. Magsisilbi itong pangunahing proyekto na mais na magpapalakas sa produksyon nito at magpapababa sa presyo ng mga pagkain, karne at itlog. Sa kanyang mensahe, binigyang papuri ni Presidente Marcos Jr. ang pagtutulungan ng SIDC, gobyerno, ng World Bank at ng pribadong sektor. Kung nagawa ito ng SIDC, nakakatiyak din ako na magagawa nito ng iba pang mga kooperatiba sa bansa. Kaya nananawagan po ako, mas patatagin pa natin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at sa pribadong sektor, kasama ang ating mga magsasaka. Dahil sa ating pagsasanib puwersa, nakita natin na posible pala na maraming hangarin natin ay mas matulungan pa ang ating mga kababayan. Nakita rin natin na kaya pa natin magbigay ng oportunidad sa ating mga magsasaka upang maabot ang kanilang mga pangarap. Hinikayat naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang lahat na muling mamuhunan sa agrikultura upang makatulong sa seguridad ng pagkain sa bansa. Aniya, pinaplano ng DA na magpondo ng mga proyekto tulad ng sa SIDC at nananatiling bukas sa tandaan DA sa pagtugon sa mga pangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kasama rin sa aktibidad si Mio Takada, World Bank Senior Agriculture Economist. Aniya, bukod sa pagpapataas ng produksyon ng mais, makakatulong rin ang proyekto sa pagpapalago ng potensyal ng mga komunidad upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Galak at pasasalamat ang hatid ni SIDC Chairman Dr. Angelito Bagi sa lahat ng tumulong sa kanilang maisagawa ang proyekto. Nagpapasalamat din ang Batangas City Corn Growers Association, isa sa mga suppliers ng SIDC, dahil malaki ang magiging tulong ng proyektong ito sa kanila. Ani Grace Faraon, Pangulo ng Samahan, pinaplano na nilang dagdagan ng kanilang mga taniman upang mas marami silang maibentang mais sa SIDC. Samantala, sa Amadeo, Cavite, bumisitang muli ang mga delegado ng World Bank sa Cavite Coffee Processing and Trading Enterprise ng Cafe Amadeo Development Cooperative noong 18 ng Marso. Sa halagang 15 million pesos, inilunsad ang proyekto ng 2020 upang mapalawak ang pagpuproseso ng kape ng kooperatiba na isa sa mga pangunahing mamimili ng aning kape sa kanilang bayan. Nakatanggap ang kooperatiba ng isang pasilidad at mga kagamitan. Matapos ang 4 na taon, natriple na ng kooperatiba ang kanilang taon ng benta at nadoble naman nila ang produksyon ng kanilang produktong kape. Dahil dito, nagkaroon sila ng sapat na pondo upang makapagpagawa ng isang coffee shop at makabili ng isang coffee bag packaging machine. Nakapagbigay rin sila ng trabaho sa higit 50 katao. Matapos libutin ang coffee processing facility, binigyan papuri ng World Bank sa pangunguna ni Agriculture and Food Global Leader Shoba Shetty ang Cafe Amadeo sa kanilang tagumpay. Anila, lubos silang natutuwang makita na nagbubunga na ang suportang inihatid ng World Bank sa kooperatiba, maging sa mga magkakape ng Amadeo. Thank you everyone for this wonderful visit. It's great to see how the World Bank can support the Department of Agriculture in these really important programs. And for me, I'm particularly happy to see that a majority of the cooperative members are women, and it's contributing to increasing jobs and really sort of building the name for coffee from the Cavite province. So very happy with everything that we saw today. Thank you all for the very warm welcome. And before I leave, I hope to buy some of your coffee to take back home. Thank you very much.
Binigyan po din ng DA sa pangunguna ni DA Assistant Secretary for Operations at DA PRDP National Project Director Nichols Manalo ang kooperatiba. Pinasalamatan din nila ang World Bank sa patuloy nilang paggabay tungo sa patuloy na paglago at pagpapatatag ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Aniya, patuloy ang DA sa pagpapalakas ng produksyon ng kape sa pamamagitan ng pagsasagawa ng coffee rejuvenation and rehabilitation programs, pamimigay ng mga pananim, kagamitan at makinarya, at pagsasanay sa mga magsasaka sa tamang pag-aalaga ng mga puno ng kape. Nagpasalamat din ng Cafe Amadeo Development Cooperative sa DA, World Bank at lokal na pamahalaan sa patuloy nilang suporta. Anila, sa patuloy nilang paglago, kanilang laging isinasaisip ang kapakanan ng mga magkakape ng Amadeo upang umunlad ang kanilang kabuhayan at pamumuhay. Ang DA-PRDP ay isang proyekto ng gobyerno at ng World Bank na naglalayong mapagtibay at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa iba pang kwentong DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities. Yan, maraming salamat po, Ma'am Myrel Joy. At syempre, abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP. Tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Ayun, isa sa mga favorite segments ko ever since. Marami na din tong pinagdaanan, but for today, or fast forward to present time, makasama po natin si Ma'am Ira Cruz ng DA-AFID para ihatid sa atin ang ating Agri-Trivia segment. Happy Saturday mga ka-agri! Narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Isinagawa ng Department of Agriculture o DA ang High Value Crops Week ngayong linggo bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng high value crops sa hanap buhay ng mga magsasaka at ekonomiya ng bansa. Bitbit ang temang pagkaing sapat, masustansya dapat, tampok sa pagdiriwang ang isang makulay na exhibit na inorganisa ng High Value Crops Development Program katuwang ang mga regional field offices. Ang High Value Crops Week ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing Abril bilang paggunita sa pagpapatupad ng Republic Act 7900 o ang High Value Crops Development Act of 1995. Layunin ng batas na ito na isulong ang produksyon, pagpoproseso, pagmemerkado at distribusyon ng mga high value crops gaya ng prutas, gulay, herbs, spices, at non-traditional crops na may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Ginanap sa DA Central Office Lobby ang exhibit na nagtatampok ng mga produkto at inobasyon mula sa iba't ibang rehiyon, mula sa sariwang ani hanggang sa mga processed goods gaya ng fruit jams, kape, mushroom-based products at iba pang food products. Ang High Value Crops Week ay bahagi ng patuloy na advokasya ng DA para isulong at palakasin ang suporta sa mga pananim na may mataas na potensyal sa merkado. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga rehiyon, layon ng programa na mas mailapit sa publiko ang mga oportunidad sa sektor ng high value crops at hikayatin ang mas maraming mamamayan na sumuporta sa mga lokal na produkto. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun, thank you so much po Miss Ira Cruz para po sa ating Batid Ba Ninyo? Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ito po ang Maunlad na Pilipino, isang programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Service. Practice lang. Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 3, Talata 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Thank you so much po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode natin namin sa inyo, kabilang ang isang episode na ito. At syempre, oo, ikaw po, kayo na nakikinig sa ating program. Thank you so much! Kita-kits po tayo ulit next Saturday. Samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Syempre, sa ngalan ho ng lahat ng katuwang sa pagbuo ng programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz, ang mga hanay ng mga kawani sa likod ng AFID at ng DA. Thank you so much po sa inyong lahat for helping bring MNP to life. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend. Ito po, si Ella Arsiaga. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.